walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Thursday. So happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. 7 days to go before Christmas. So Merry Christmas sa inyo lahat. At sana lahat kayo ay maging masaya sa araw ng Pasko. Syempre kasama ako doon. And then ayun, kung gusto niyo magbigay ng regalo sa akin, syempre maraming salamat. So yun, so mangunguna na pamasko po. Ganon. Anyway, so syempre yung mga kaibigan natin na nasa parting Amerika, alam ko busy-busy na sila at marami na silang ginagawa dahil nga malapit na ang Christmas. So syempre marami na mga Christmas party. Ganon din naman sa Pilipinas na alam ko din na marami na rin ganap dahil nga 7 days to go na nga lang. So ako naman ay syempre nandito lang din, busy din. Busy para sa pa-party sa school at hindi lang yan. Syempre tawag dito, marami tayong mga eksena at inaabangan na ito nga Miss Cosmo, di ba? So yon, so ito na yun ba ang huling pageant para sa taong to? Parang pili ko yun, ito na ang Miss Cosmo. So ang tanong nun lahat, ano ba? Bongga ba ang performance na ipinakita ni Chelsea? Nalagpasan niya ba yung performance na ipinakita ni Atisa Manalo nung nakaraan taon? To be honest, ako satisfied ako sa ipinakita ng dalawang candidates natin na nagkukumpit dito sa Miss Cosmo. Yung candidates natin noong last year at saka yung candidates natin this year, talaga namang masasabi ko, di kalibre sila. Hindi ko masasabi, ay naku, much better yung kay Atisa or much better yung kay Chelsea. Hindi ko masabi kasi parang it's almost the same yung ipinakita nilang performance. Si Chelsea lumaban siya sa paraan na alam niya, alam niyang nakikita niya na kung paano ipaprocess ang pagkakapanalo natin dito. Ginawa lahat yun ni Chelsea. At in fairness kay Chelsea Manalo, talagang laban na laban. Pero kung pag-uusapan din naman natin yung kay Atisa, talagang she did well din naman. Atisa is talagang masasabi ko, ibinigay niya rin yung sarili niya dito sa laban niya sa Miss Cosmo. Kasi kung iisipin mo, na-aksidente pa to at namaga yung paa. At hindi biro, guys, na may maga ka sa paa tapos ilalaban mo. Kung ako nga, konting maga lang, sakit-sakit na. Yung sa kanya pa kaya. So, ako para sa akin, performance, lahat ay inilalaban. At naniniwala naman ako na talagang magaling ang ipinapakitang performance ng ating mga pambato sa inilalaban natin dito sa Miss Cosmo, di ba? Ang napansin ko lang, parang parehas sila ng gown. Oho, parehas light blue. Di ba? Kung iisipin mo, parang, wow, ang bongga, parehas light blue. Pero nandoon ako sa part na parang tinatry ko naman na parang, ay, mas iba yung kay Atisa, iba naman yung kay yung kay, tawag dito, kay Chelsea, di ba? So, yon. So, tinatry ko na hindi mapagkumpara. Pero naloka lang ako. Talagang favorite ba nila ang light blue para sa preliminary competition? Kasi parang, bakit light blue? Ganon. Di ba? So, napansin ninyo, light blue si Atisa Manalo nung nakaraan. Tapos, this year naman, yung kay naman, ganon din. So, parehas sila. Oho. Anyway, performance. So, mananalo na ba tayo ng Miss Cosmo? Sa ipinakita naman ni Chelsea Fernandez kagabi, I think, sobrang bongga. Oo. Sobrang bongga nung pinakita niya. Gusto ko yung gown. Gusto ko yung yari ng gown. May pa-dragon. Nang galing nung nakaisip nun. Tapos, sobrang ganda ng execution niya. Yung alam mo yun, yung talagang reynang-reyna yung dating. Medyo may talisod-sud lang konti kung titingnan mo sa performance niya. Pero, masasabi mo, wow, in fairness, di ba? Ang ganda talaga ng pagkagawa. Parang ang gaang-gaang niyang tingnan pag naglalakad siya. Tapos, gusto ko din yung styling, gusto ko din yung makeup. Tama, yun lahat ng ipinakita niya.
Then, plus, dagdagan pa natin sa swimsuit, ay talaga namang pack na pack ang body ng ating pambato. At wala akong masabi na talagang sabi ko nga, impactful beauty, o, di ba? So hindi impactful beauty ang ipinakita dito ni Chelsea Fernandez, in fairness. And then yung kay Atisa nung nakaraang taon, maganda din yung performance ni Atisa, to be honest. Kaya lang, ayun nga lang na politika ng masyado. Oo, kaya naintindihan ko naman. Pero nandoon ako sa part na okay na rin kung nanalo din naman si Atisa dyan, di hindi na siya makakalaban ng Miss Universe. Eh di sana hindi siya naging third runner-up, di ba? So yon, ako happy na ako eh. Maaaring yung organization na parang, oh sige tingnan nga natin. Pero alam mo yon, yung Miss Universe level na naka-top 5 si Atisa na doon, parang happy na ako. Parang na-close yung book niya na, alam mo yon, finished na nangyari dito sa Miss Cosmo, di ba? Kasi sa Miss Cosmo parang nabitin ako, parang talaga ba hanggang top 10 lang siya? Hindi ba pwedeng maging top 5 ganon? Parang ano nangyari, di ba? Pero since na natapos na siya sa Miss Universe, eh di bongga. So dito naman tayo kay Chelsea. So parang feeling ko ngayon babawi ang Miss Cosmo sa Pilipinas at parang feeling ko malaki yung chance ni Chelsea na makarating sa top 5 at hindi lang top 5 ang pwede niyang marating, kahit top 3 or top 2. Baka feeling ko isa siya sa mga makikipag-debate, di ba may debate dyan? So parang feeling ko isa siya sa mga makikipag-debate ng bonggang-bongga sa kung sino man yung makakalas to standing niya. So yun yung nakikita ko. And then plus, ang laki nung chance niya talagang masungkit yung corona. And then nandoon ako sa part na siguro mag-ingat lang siya sa mga kalaban niya kasi syempre marami din naman talagang magaganda, marami din magagaling at marami din talagang palaban. Sabi ko nga kahapon kung napanood ninyo yung swimsuit competition, dun pa lang ang dami na talagang bongga di ba? Isa na dyan si Brazil na talagang masasabi mo, wow, ang sexy. Plus si India, Diyos ko nalokaw sa performance ni India na talagang turumpo. At hindi lang yon, bongga talaga yung energy niya. So marami, hindi tayo pwedeng makampante. Just keep voting, keep praying. Pero nandoon ako na kumpiyansa naman ako sa ipinakita overall ni Chelsea na ay feeling ko kaya niya to. Ay feeling ko papalo to. Ay feeling ko makikipagsabayan to ng bonggang-bongga. So, let's see kung ano mangyayari, kung ano yung ipapakita at kung kakabog na ba ang performance niya. Diba? So, yon. So, I'm so happy and I'm so excited. Nandoon ako sa tingnan natin kung ano magiging resulta ng laban na to. O, pinalakpakan daw ni Bawang. So, hindi porket pinalakpakan ay winner na, ha? Pero nandoon ako sa part na parang, sana totoong nagugustuhan nila si Chelsea, no? Feeling ko naman from the beginning, parang naaamoy ko na, ay kay Chelsea to. Sa totoo lang, naaamoy ko na, I think, ang koronang to ay para kay Chelsea. Sa simula pa lang naisip ko na yon, na sabi ko nga, I think kay Chelsea mabibigay tong title ng Miss Cosmo this year. Bakit? Kasi yung ugali kasi ni Chelsea, yung personality niya, swak na swak talaga para sa Miss Cosmo. At swak na swak kung ikukumpara mo sa mga reigning queens. Ayan, yung dalawang ano na yan, na reigning nila, ay talaga kung titignan mo, parang in fairness ha, talagang ay parehas, ay nako, mukhang kakabog talaga. So, ayun na lang talaga. Abangan na lang natin yung coronation. Kasi mahirap But for now, ang tansya ko, I think, yung minimum niya, top 5. So, maximum neto winner. Ganon. Ayun lang, naglalaro lang doon. Hindi ako naniniwala na may iwan si Chelsea Fernandez sa top 10. Yung katulad ng ginawa nila kay Atisa. Pag ganun yung ginawa nila, ay wala. Lokohan to. So, yun. Yung parang feeling ko, ay wala. Huwag na tayong umasa dyan. Talagang nilalaro lang tayo dito ng bonggang-bongga. Pag ganun ha. Pero kapag, ano naman, siguro naman may consideration naman, di ba? Na parang nakikita naman siguro nila yung galawan ni Chelsea at kung paano to lumaban. So, parang feeling ko,
malakas si Chelsea Fernandez para sa corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to. At abangan natin kung ano ang ipapakita niyang eksena, galawan at performance level sa competition. And good luck, di ba? Kasi ako parang feeling ko may laban eh. Feeling ko ay kakabog. Feeling ko ay kaya corona to. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.